Sa harap ng ospital, isang payat na lalaki na nakaupo sa bangketa, nakasandal sa poste, at mukhang enjoy na enjoy sa panonood ng mga dumadaang tao. Si Jay, ang tambay ng ospital. Paboritong pasyente pero ayaw maging pasyente. O Jay, ano na naman yung itsura mo? Lumabas si Ana mula sa ER at kita sa mukha nito ang pagkaasar. Naka-duty pa siya pero hindi niya matiis na makita ang lalaking ito na parang hindi pa rin natuto. Napangiti na lamang si Jay at nagkibit-balikat. Good morning din, Nurse Ana. Jay, ilang beses ko nang sinabi sa'yo huwag ka magpapalipas ng gabi sa tapat na ospital. Akala tuloy na iba, emergency case ka na naman. Kaso wala na ako matutuluyan, nurse. Tsaka libre aircon dito pagpasok ko sa ER, di ba? Sabay tawa ni Jay. Napailing si Ana. Di kung ayaw matulog sa labas, huwag ka na magpa-ospital. Bakit? Gusto mo ba ako sa bahay mo matulog? Pabirong tanong nito. Napasapo si Ana sa noo. Nako Jay isang araw, ipapadampot na talaga kita sa mga guard dito. Tumawa lang si Jay. Pero bago yon, pwede ba makahingi ng pandesal? Ang aga pa gutom na ako eh. Napabuntong hininga si Ana. Teka nga. At bago pa niya namalayan, papasok na ulit siya sa ospital at iniisip kung bakit ba siya naaawa sa pasaway na to. Pagbalik ni Ana mula sa ospital, may dala siyang isang supot ng pandesal at sachet ng kape. Inabot niya kay Jay na agad namang inagaw nito na parang batang sinabihang may libreng almusal. Wow, special service pa talaga, Nurse Ana. Hindi ko akalaan na may soft spot ka rin pala sa akin. Ngumisi si Jay habang binubuksan ng supot. Soft spot ka dyan. Nagmamalasakit lang ako kasi baka isang araw, bangkay na lamang yung katawan mo pag nakita namin dito sa labas. Sagot ni Ana sabay irap. Hindi mo lang matanggap na na-miss mo ko. Saan ni Jay habang umunguya ng pandesal? Baliw ka talaga. Alam mo Jay, sayang ka. Umupo si Ana sa tabi niya, bahagyang lumayo para iwasan ang amoy ng pinaghalong pawis at usok sa suot nitong kupas na hoodie. Hindi mo ba naisip na pwede ka maghanap ng trabaho? O kaya pumunta ka sa DSWD para maghanap ng tulong? Napangiti si Jay pero may lungkot sa mata. Ano ba ang trabaho ang may bibigay ko? Mukha ba akong CEO? Eko security guard. O kaya kahit messenger. Pwede ka pa maglako ng kung ano man dyan. Basta, matigil lang yung katatambay mo dito. Tumawa si Jay. Security guard? Tingin mo ba? Pagbubuksan nila ako ng pinto sa itsura kong to. Itinaas pa nito ang laylayan ng hoodie na butas-butas na. At saka ako may trabaho ako. Baka hindi na kita makita na madalas. Malulungkot ko nun, di ba? Ulul! Sabay kurot ni Ana sa tagiliran nito. Ba't ba ang kulit mo? Kung bibigyan kita ng bagong damit, pupunta ka na ba sa DSWD? Depende. May kasama bang sapatos? Ay, nako Jay. Napailing na lang si Ana. Pero kahit naiinis siya, alam niyang kahit papaano, gusto niyang matulungan nito. Alam niyang hindi naman to masamang tao. Siguro malas lang sa buhay. O kaya may pinagdadaanan na hindi niya pa alam. Promise, last na to, Nurse Ana. Di na ako magpapakita dito sa ospital. Basta may bibigay ka sa akin. Nagtaka si Ana. Ano? Ngumiti si Jay pero sa pagkakataong ito walang halong pang-aasar. Isang matinding dahilan kung bakit kailangan ko pa magpursige. Natigilan si Ana. Sa unang pagkakataon hindi niya alam ang isasagot. Napansin ni Ana palaging may sugat sa braso si Jay. May hiwas sa palad, pasa sa balikat. Noong una inisip niyang normal lang ito para sa isang palaboy na laging nasa lansangan. Pero habang tumatagal parang hindi lang basta galing sa kalsada ang mga sugat nito. Isang gabi, nadatnan niya nakaupo si Jay sa parehong pwesto sa tapat na ospital. Pero ngayon, hawak nito ang kanang braso na may bahid ng dugo. Jay!
Agad siyang lumapit at tinignan ang sugat nito. Ano na naman to? Wala to, nadapa lang. Nakangiting sagot ni Jay pero bakas ng sakit sa muka. Nadapa? Parang sinaksa ka na halos eh. Saan mo ba talaga nakukuha itong mga sugat mo? Napakamot sa ulo si Jay. Medyo nagkaroon lang ng misunderstanding sa isang tao. Anong misunderstanding? May nagnakaw sa'yo? Nakipag-away ka? Hindi. Well, medyo parang gano'n na nga. Tumawa si Jay pero halatang kinakabahan. Pero panalo naman ako. Kita mo to? Buhay pa ako. Jay, hindi to biro. Inis na sabi ni Ana habang kinukuha ang first aid kit mula sa bag niya. Kung ayaw mo dumiretso sa ER, ako na mismo maglilinis sa sugat mo. Pero promise me titigil ka na sa pagiging pasaway mo. Napangiti si Jay habang pinagmamasdan si Ana na maingat na nililinis ang sugat niya. Napaka-concern mo sa akin ha. Baka naman in love ka na sa akin. Tumahimik ka nga. Parehong namula ang pisngi ni Ana. Kaya lalo siyang nainis. Wala akong pake kung mamamatay ka dyan. Gusto ko lang ng isang araw na hindi kita makitang duguan. Napangiti si Jay pero sa loob-loob niya. Kinurot siya ng sinabi ni Ana. Simula noon naging mas malapit na silang dalawa. Tuwing libre ang oras ni Ana, hinahanap si Jay para bigyan ng pagkain o simpleng makipag-usap. Sa kabila ng kakulitan nito, alam niya mabuti itong tao. Pero habang tumatagal, napapansin ni Ana ilang bagay na hindi tugma sa pagiging isang palaboy ni Jay. Nang minsang bumisita siya sa pwesto nito, nakita niyang may hawak si Jay na isang mamahaling relo na Rolex. Kung hindi siya nagkakamali. Jay, saan mo nakuha yan? Napatalon si Jay at agad tinago sa bulsa ang relo. Ano kasi, nakita ko lang sa kalsada. Jay, wag mo akong gawing tanga. Magnanakaw ka ba? Of course not. Halatang nataranta si Jay. Sabi ko nga nakita ko lang to. Malay mo malas ang may-ari, nahulog niya. Hindi na kumbinsi si Ana. Kahit paano, alam niyang may pera ang mga pulubi na minsan galing sa limos. Pero isang Rolex? Hindi yun basta-basta mahanap kung saan-saan lang. Dinalhan niya si Jay ng isang lumang jacket na hindi niya ginagamit. O ayan, para hindi ka nagmumukhang basahan tuwing umuulan. Ngunit imbes na tanggapin ito, nagdalawang isip pa si Jay. Salamat pero okay lang ako. Jay, wag mo na akong artehan. Suotin mo to. Napabuntong hininga si Jay at sinuot ang jacket. Pero sa paggalaw, lumihis ang laylayan ng hoodie. At sa loob nito, nakita ni Ana isang mamahaling polo shirt, Burberry. Nanlaki ang mata ni Ana. Ano to? Napakurap si Jay at mabilis tinakpan ang damit niya. Fake lang yan. Galing Divisoria. Di ako bobo. Kilala ko yung brand na yan. Ano ka ba talaga? Nagkatinginan sila. Ilang segundo ng katahimikan. Si Jay, hindi alam kung ano isasagot. Si Ana naman, naguguluhan pero sigurado siyang may tinatago ito. Ana, alam mo naman na ako si Jay. Yung paborito mong pasaway na tambay. Hindi lang yon. At alam mong hindi ako titigil hanggat di ko nalalaman ang totoo. Sa isip ni Jay, tama siya. At yun ang problema. Dahil sa oras na malaman ni Ana kung sino talaga siya, baka tuluyan siyang lumayo. Minsan, habang naka-duty si Ana sa ospital, napansin ng mga kasamahan niya na lagi siyang may dalang pagkain tuwing break time. Hindi ito para sa kanya. Lagi niyang tinatago sa bag at lumalabas na ospital saglit para ihatid kay Jay. Uy Ana, sino ba yung pinapakain mo lagi? Tanong ni Carla, isa sa mga nurse na kaibigan niya. Napakunot noo si Ana. Wala lang, isang pasaway na tambay sa labas. Tomboy, pero lagi mong dinadala ng pagkain. Hala ka, Ana, may crush ka ba sa taong grasa? Tukso ni Mark, isa sa mga resident doctors. Ulul, wala. Gusto ko lang makatulong, okay? Grabe kayo. Hindi siya pinaniwalaan ng mga kasama niya, kaya minsan,
Naisip nilang silipin kung sino nga ba ang misteryosong tambay na to. Paglabas ng ospital isang hapon, nadat na ni Ana si Jay na nakatambay sa paborito nitong pwesto sa tapat ng ospital. Pero ngayon, dahil mainit, hinubad ni Jay ang hoodie at naiwan ng white polo shirt. Sakto namang dumaan sina Carla at Mark at hindi nila napigilan ang reaksyon nila. Wait, siya si Jay? Bulalas ni Carla. Grabe Ana, ang pogi pala nito. Dagdag ni Mark. Akala ko naman kung sino mukha pala modelo to na napadpad sa lansangan. Lumingon si Jay at nagtataka sa reaksyon nila. Salamat. Lumapit si Carla. Alam mo, Jake, kung mag-aahit ka lang at magpagupit at magpalit ng mas matinong damit, ewan ko na lang kung di ka habulin ng mga babae. At lalaki. Dagdag ni Mark sabay kindat. Tumawa lang si Jay. Wala akong balak mag-artista, guys. At mukhang hindi rin ako pasado sa standards niyo kasi, well, pulubi pa rin ako, di ba? Ay, sayang. Pogi pa naman. Bulong ni Carla kay Ana. Hoy, tigilan niyo yan. Asar na bulong ni Ana pabalik. Ngumiti lang si Jay at sinuot ulit ang hoodie niya. Pero ayaw nito masyado mapansin. Napansin ni Ana na medyo naiilang ito base sa ekspresyon. Kahit anong pilit ni Jay na magpakaloki, hindi maitatangging may kakaiba talaga sa kanya. Ang muka, ang tindig, pati na rin ang kilos, hindi siya mukhang ordinaryong palaboy. Pagkaalis ni Ana at ng mga kasama nito, tahimik na sumandal si Jay sa poste. Pinagmamasdan ang mga dumadaang sasakyan. Akala niya nakalusot na siya. Pero ilang minuto lang, biglang nag-vibrate ang luma niyang cellphone. Isang burner phone na ginagamit lang niya sa mga importanteng tawag. Napailing siya bago sinagot. Ano? Sa kabilang linya, isang pamilyar na boses ang sumagot. Si Owen. Ang matagal niya ng assistant. Sir, ang hirap niyo hanapin. Ilang linggo na kayo off-grid, di na to biro. Tumigil ka nga, Owen. Mahinang sagot ni Jay, panay ang lingon sa paligid para siguraduhin walang nakakarinig. Sinabi ko na sa'yo, ayoko munang bumalik. Sir, alam kong gusto niyong lumayo sa pamilya niyo, pero di niyo pwedeng takasan to habang buhay. Lalo na ngayon, may bagong development. Napatingin si Jay sa langit at pilit nilalabanan ng inis. Ano na naman? Di ko alam kung paano niya nagawa to. Pero may balita ng kumakalat. May nakakita daw sa inyo malapit sa Maynila. Hindi ko alam kung paano pero posibleng isa sa mga dating tao niyo nakasilip sa inyo. Biglang nanlamig si Jay. Ilang buwan na siyang nagtatago pero alam niyang hindi ito panghabang buhay. Kung may nakakita sa kanya, posibleng may sumunod. Kailan pa to? Isang linggo na. Pero ngayon lang namin nakumpirma. At di lang yun. Si Mr. Sandoval, yung negosyanteng gusto ko yung patalsikin sa kumpanya nyo, nakahanap na rin ng lead kung nasan kayo. Napasandal si Jay sa poste. Alam niyang hindi lang negosyo ang habol ni Sandoval. Kung may pagkakataon nito, baka gusto pa siyang ipapatay. Napatingin siya sa ospital. Napabuntong hininga siya. Kung totoo ang hinala niya, delikado na rin si Ana. Owen, anong plano mo? Di niyo magugustuhan pero kailangan niyong bumalik. Kung ayaw niyo pa, at least lumipat kayo ng lugar. Hindi na safe yan dyan. Lalo na kung may nakakilala na sa inyo. Natahimik siya. Hindi niya alam kung paano pipiliin ang susunod na hakbang. Dahil kung aalis siya, ibig sabihin kailangan niyang iwan si Ana. Kahit na may babala si Owen, hindi pa rin umalis si Jay. Alam niyang delikado pero hindi niya kayang basta lumayo na lang kay Ana. At si Ana, mas lalong naging malapit sa kanya. Halos araw-araw siyang dinadalhan nito ng pagkain, first aid kit, at kung minsan, simpleng kwento lang tungkol sa mga pasyente nito sa ospital. Sa totoo lang, hindi niya na alam kung paano niya itatago ang nararamdaman niya. Pero paano kung malaman ni Ana kung sino talaga siya? Bakit mo ako dinadalhan ng pagkain lagi? Tanong ni Jay habang inuubos ang
Binili ni Ana na take-out na burger. Kasi kawawa ka. Sagot ni Ana, naka-cross arms, habang nakaupo sa tabi niya sa bangketa. Wow, salamat nainsulto ako. Kasi naman, may tsura ka Jay, kung maligo ka lang araw-araw, mag-ahit at magsuot ng matinong damit, baka may trabaho ka na ngayon. Natawa naman si Jay. Bakit? Gusto mo ba ako maghanap ng trabaho para suportahan kita? Ulol, hindi ako yun Sinasabi ko lang na sayang ka. Pero napansin ni Jay ang bahagyang pamumula ng pisngi ni Ana. Napangiti si Jay. Ana, anong klaseng lalaki ba ang gusto mo? Napatingin sa kanya si Ana. Halatang hindi inasahan ang tanong. Ha? Yung ideal guy mo. Mayaman ba? Gwapo? CEO o simpleng tao lang? Ba't mo tinatanong? Gusto ko lang malaman kung may chance pa ako. Biro ni Jay pero may halong kaba sa loob niya. Sira ulo ka. Kung taong kali ka nga ngayon, paano kita magiging type? Nagkibit-balikat si Jay. Malay mo, baka mayaman pala ako sa totoong buhay. Napailing si Ana. Jay, kung mayaman ka, ba't ka nagkaganito? Di ako tanga, no? Exactly. Napaisip si Ana sa sagot niyang yun, pero hindi na siya nagtanong pa. Isang araw, inaya ni Ana si Jay sa mall. Hoy, gusto mo bang magmukhang disente kahit isang araw lang? Tanong ni Ana isang umaga habang nagka-coffee break siya sa ospital. Ano na naman pakuluto? Samahan mo ako sa mall mamaya. Napakunot na si Jay. Mall? Mukha bang pang mall tong suot ko? Di bumili tayo ng bagong damit mo. Kainis! Wala ka bang damit na maayos? Meron naman, pero baka hindi mo magustuhan. Bulong ni Jay. Ano? Wala, tara na lang. At yun nga, nagpunta sila sa mall. Sa isang clothing store, sinubukan ni Anang kumbinsihin si Jay na bumili ng simpleng polo at jeans. Sige na, sukatin mo yan. Pilit ni Ana habang inaabot ng isang plain na polo shirt at isang maong. Napabuntong hininga si Jay at kinuha ang damit. Fine, pero ikaw magbabayad Che, libre ko na yan bilang charity case. Makalipas ng ilang minuto, lumabas si Jay mula sa fitting room at napatulala si Ana. Sa unang pagkakataon, nakita niya nakaayos si Jay. Walang butas-butas na hoodie, walang maduming pantalon. Simple ang itsura nito pero may kakaibang tindig at aura. Uy, Ana, okay ba to? Tanong ni Jay. Kinumpas-kumpas ang bagong suot na polo sa mukha niya. Hindi alam ni Ana kung ba't di siya makasagot. Maya-maya biglang lumapit ang isang sales lady at napangiti kay Jay. Sir, bagay po sa inyo yung polo. Gusto niyo pong tignan yung branded collection namin? Hindi na po. Ito lang yung afford namin. Agap ni Ana. Tumawa si Jay. Sige, ito na lang muna. Habang nagbabayad si Ana sa counter, hindi niya maiwasang lingunin ng lalaki. Ang weird. Parang hindi palaboy ang kaharap niya ngayon. Para may tinatago ito. At natatakot siyang malaman kung ano. Pagkatapos nilang mamili ng damit sa mall, nagaya si Anang kumain sa isang fast food chain. Habang naghihintay ng order, napansin niyang tahimik si Jay, hindi tutulad ng dati na lagi may hirit o pang-aasar. Uy, parang ang lalim na iniisip mo. Napatingin si Jay sa kanya. Saka ngumiti ng pilit. Wala lang. Hindi ko lang na-imagine na nagbumol tayo ng ganito. Alam mo yun, paano normal na tao lang ako. Ano ka ba dati? Di ka ba normal? Bago pa makasagot si Jay, dumating na ang order nila. Tara, kain na lang tayo. Sagot nito at halatang iniiwasan ng tanong. Hindi napigilan ni Ana na mapansin ulit ang kakaibang bagay na yon kay Jay. Una, nang inabot nito ang soft drink sa pansin niya ang kamay nito. Hindi tutulad ng kamay ng isang taong matagal nang nasa lansangan. Oo, medyo marumi at may sugat pero hindi magaspang. Parang sanay humawak ng mamahaling ballpen kesa sa mabibigat na trabaho. Pangalawa, nang mahulog ni Ana ang kutsara, mabilis itong dinampot ni Jay. At ang kilos nito parang hindi lang basta street mart, may refinement, may disiplina. Parang galing sa isang taong sanay sa etiquette.
Pangatlo, habang nagbabayad sila sa counter, napansin niyang mabilis magbilang ng pera si Jay at hindi lang basta magbilang. Parang instinct na nito na mag-estimate ng sukli kahit di pa binibigay ng cashier. Napatingin si Ana rito ng mahinala. Ano? Tanong ni Jay at nilalagyan ng ketchup ang fries niya. Wala. Ang galing mo lang magbilang ng pera para sa isang taong wala namang pera. Napatigil si Jay sa ginagawa. Dati akong bookkeeper. Bookkeeper? Ba't pakiramdam ko hindi ka lang simpleng bookkeeper? Baka iniisip mo lang yan, Nurse Ana. Nagkibit palikat na lang si Ana pero sa loob-loob niya hindi siya naniniwala. Naglalakad sila palabas ng mall nang biglang may isang lalaking nahakot ang lumapit kay Jay. Sir Jay? Nanlaki ang mata ni Jay at agad siyang umatras. Nagkakamali ka ng tao, pre. Pero hindi natinag ang lalaki. Sir, ako po to si Brian. Dati po empleyado ng De Guzman Holdings. Hindi po pwedeng hindi ko kayo makilala. Lalong kumunot ang noon ni Ana. Jay, sino to? Nagkakamali siya, Ana. Mabilis na hinila ni Jay si Ana. Pero bago siya makalayo muli nagsalita ang lalaki. Sir, hindi niyo pwedeng takasan to. Alam niyo bang hinahanap na kayo ng buong pamilya niyo? At ang kumpanya niyo, muntik na maagaw sa inyo ni Sandoval. Halos manlamig si Ana sa narinig. Pamilya? Kumpanya? Jay, ano ibig sabihin nito? Napahinto si Jay. Dahan-dahan siyang humarap kay Ana, pero hindi niya ito matignan ng diretso sa mata. Ana, hindi ako simpleng palaboy lang. Doon, nanigas si Ana sa kinatatayuan. Diyos ko, Jay, sino ka ba talaga? Kita niya sa mukha ni Jay ang tensyon. Parang may gustong sabihin, pero hindi niya alam kung paano sisimulan. Pero bago pa man makapagsalita si Jay, isang malakas na tunog ng gulong ang narinig nila. Kasabay ng sigawan ng mga tao. May banggaan! Sigaw ng isang tambay doon. Napalingon si Ana at Jay sa kalsada, kung saan isang motor at isang sasakyan ang nagkabanggaan sa intersection. Agad na tumakbo si Ana papunta sa eksena. Jay, halika! May sugatan! Sigaw niya. Walang nagawa si Jay kundi sumunod. Kung di niya maituloy ang pag-amin, mas mahalaga ngayon ang buhay ng ibang tao. Pagdating nila sa aksidente, nakita nilang may isang lalaki nakahandusay sa kalsada, yung nakamotor. Malalim ang sugat ito sa braso at mukhang nawalan na ng malay. Gising! Gising please! Sigaw ng isang babaeng nagpakilalang girlfriend ng biktima. Wala na bang tatawag ng ambulance? Sigaw ni Ana, sabay dukot sa maliit na first aid kit na lagi niyang dala. Mabilis siyang lumuhod sa tabi ng lalaki at sinimulang kontrolin ang pagdurugo. Samantalang si Jay, kahit di sanay sa ganitong eksena agad na tumulong. Hinawakan ang ulo ng biktima para siguraduhin hindi ito gagalaw ng mali. Hindi nagtagal, dumating ang ambulansya at dinala ang biktima sa ospital. Napasandala si Ana sa poste. Grabe, buti na lang nakaligtas yun. Tumingin siya kay Jay na tahimik lang. Napansin niyang may bahagyang dugo sa kamay nito. Hindi kanya, kundi galing sa lalaking tinulungan nila. Napangiti si Ana. Mukha ka mang pasaway, Jay, pero marunong ka palang tumulong sa iba. Nagkibit balikat si Jay. May first aid training ako dati. Napakunot noo si Ana. Talaga? Saan mo natutunan? Napahinto si Jay, saka ngumiti ng pilit. Sa dati kong trabaho. Muntik nang makalusot ang sikreto niya kanina. Pero sa dami na nangyari ngayong gabi, mukhang pansamantalang nakalimutan ni Ana ang tanong niya kanina. At least for now, ligtas pa rin ang kanyang lihim. Makalipas ang ilang araw matapos ang aksidente, hindi na ulit nagkita si Ana at Jay. At nagtaka si Ana kung bakit wala ito sa tambayan nito sa labas ng ospital. Noong una iniisip niyang baka naghanap lang ito ng ibang pwesto. Pero nang lumipas ng 2 araw, hindi nagpapakita si Jay, nagsimula na siyang mag-alala. Carla, nakita mo ba si Jay? Tanong niya sa kaibigan. Yung tambay mo? Di na. Buti nga.
Baka naman nakahanap ng matinong tirahan. Sagot ni Carla sabay tawa. Pero hindi mapakali si Ana. May kutob siyang may nangyari. Nasa ospital siya nang may lumapit na security guard sa kanya. Ma'am Ana, kayo po ba yung madalas kasama ng lalaking tambay sa labas? Nanlaki ang mata ni Ana. Si Jay? Bakit? May nangyari ba sa kanya? Kasi po, noong isang gabi, may dumating na mamahaling sasakyan. May lalaking nakasuot na lumabas at kinausap si Jay. Tapos bigla siyang sinakay sa kotse. Napahawak si Ana sa dibdib niya. Ano? Kinuha siya? May pumilit ba sa kanya? Sa totoo lang ma'am, mukhang kilala niya yung kumuha sa kanya eh. Pero parang nag-aalinlangan siyang sumama. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ana. Baka kinidnap siya. Dali-dali siyang naglabas ng cellphone at tumawag sa pulis. Samantala, sa isang mamahaling hotel suite, tahimik na nakaupo si Jay sa isang leather couch habang nasa harapan niya si Marco, ang kanyang secretary at matagal na pinagkakatiwalaan. Sir, ang tigas talaga ng ulo niyo. Bumuntong hininga si Owen. Saka tumingin kay Marco. Magkakasama ang tatlo. Alam niyo ba muntik na makuha ni Mr. Sandoval yung kumpanya niyo? Kailangan niyo na akong bumalik? Napakamot si Jay sa bato. Alam ko pero hindi pa ako handa. Yes sir, wala na kayong choice eh. Kung di kayo magpapakita sa board meeting sa susunod na linggo, tuluyan ang mawawala sa inyo ang kumpanya. Natahimik si Jay. Bumaling sa kaibigang si Marco. Alam niyang may punto si Owen. Pero paano si Ana? Kaya niya bang iwan ito? Biglang may kumatok sa pinto. Bumukas yon at isang bodyguard ang pumasok. Sir, may problema. May humabol sa ating kanina. Mukhang mga tauhan ni Sandoval. Napabalikwas ng tayo si Jay. Nasundan tayo? Opo, sir. Mukhang papunta na sila dito. Mabilis na kumilos si Owen at Marco. Kailangan nating lumabas. May emergency exit sa likod. Bilisan natin. Pero bago pa sila makagalaw, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang grupo ng mga armadong lalaki. Agad na paatras si Jay. Napapikit sandali habang naririnig ang malalakas na yabag ng mga kalaban. Finally, Jason de Guzman. Anang isang lalaking nasa gitna. Mukhang leader ng grupo. Matagal ka naming hinanap. Napakuyom ng kamao si Jay. Hindi niya naitago ang sarili magpakailanman. Nahanap siya nito. Nagkatinginan ng tatlo. Si Jay, Owen at Marco. Habang unti-unting pumapalibot ang armadong lalaki. Anong balak niyo? Ngumisi ang leader ng grupo. Simple lang. Sumama ka sa amin ng payapa. At wala kaming sasaktan. Napatingin si Jay sa dalawa na bahagyang tumatango sa kanya. Alam nilang hindi sila pwedeng sumuko. Biglang kumilos si Owen at Marco. Hinugot ang baril na nakatago sa loob ng kanilang coat at pinaputukan ang ilaw. Pumutok ang bombilya at nagdilim ang paligid. Gumalaw na tayo, sir. Sigaw ni Owen. Nakasunod dito si Marco. Agad namang sinamantala ni Jay ang kadiliman. Tumalon siya at sinuntok ang pinakamalapit na kalaban. Sabay agaw ng baril nito. Nagkaroon ng matinding bakbakan sa loob ng suite. Bumagsak ang ilang kalaban. Pero kahit gaano kalakas, sina Jay, Owen at Marco, mas marami ang tauhan ni Sandoval. Habang nagkakagulo, isang lalaki ang pasimpleng lumabas at may tinawagan. Samantala nasa ospital si Ana, patuloy na nag-aalala kay Jay. Hindi niya alam kung ano nangyayari. Matapos sunduin ng misteryosong tao, si Jay. Biglang may lumapit na isang lalaki sa kanya. Formal ang kasuotan pero may kakaibang tingin. Miss Ana? Napaatras siya. Sino kayo? Ngumiti ang lalaki. Ipinapasabi si Jay. Gusto ko niya makita. Halika, hahatid kita sa kanya. Naningkit ang mga mata ni Ana. Ba't di siya mismo ang lumapit sa akin? Dito siya kinabahan. Bago pa siya makatakbo, may nagtakip ng panyo sa kanyang bibig mula sa likod. Napahawak si Ana sa kamay ng lalaking. Tumakip ng panyo sa bibig niya,
ngunit mabilis siyang nanghina. Dalhin yan sa sasakyan. Utos ng lalaki. Nagising si Ana sa loob ng isang sasakyan. Nakatali ang kanyang mga kamay. "Tiwan niyo ako!" Sigaw niya pero pinatahimik siya ng isang lalaki. Nang lingunin niya ang labas ng bintana, napansin niyang may isang itim na sports car na humahabol sa kanila at nanlaki ang kanyang mga mata. Si Jay yun. Hindi siya pwedeng magkamali. Habang nasa kabilang kotse, hawak ni Jay ang manibela, si Marco at Owen naman may hawak ng mga baril at handang lumaban. Hindi nila pwedeng makuha si Ana. Sigaw ni Jay. Agad niyang binilisan ng pagpapatakbo at halos abutan niya ang kotseng may hawak kay Ana. Sa loob ng sasakyan, naroon ang kidnappers. Napatingin ng isang lalaki sa likod at napamura. Boss, humahabol si De Guzman. Bilisan mo. Hindi siya pwede makahabol. Bumunot ng baril ang isang tauhan at sinubukang paputukan ang sasakyan ni Jay. Pero mabilis na umiwas si Jay. Lumiko pa kanan, saka muling bumuelo. Binangga niya ang gilid ng sasakyan ng mga kidnapper. Umalog ang loob ng sasakyan at si Ana na kahit nakatali ginamit ang pagkakataon. Sinipa niya na malakas ang lalaking katabi niya at mabilis na gumapang papunta sa driver. Nung ginagawa mo? Mabilis niyang kinagat ang braso ng driver. Napamura ito at saglit na bitawan ng manibela. Doon na kumilos si Ana. Ginamit niya ang siko at pinalo ang driver ng malakas sa sentido. Napaatras ito at nawala ng kontrol ang sasakyan. Sa labas kitang-kita ni Jay ang gulo sa loob. Si Ana, nilalabanan sila. Pumreno si Jay at muling binangga ang sasakyan ng kalaban. Dahil sa lakas ng impact, bumangga ito sa isang poste at tuluyang tumigil. Agad bumaba si Jay at binuksan ang pinto. Doon niya nakita si Ana. Nakatali pa rin, pero matapang ang ekspresyon. Ana. Mabilis siyang lumapit dito at pinutol ang tali sa kamay nito. Napatingin si Ana sa kanya. Halatang naguguluhan pa rin. Jay, ano nangyayari? Napatingin si Jay sa paligid. May mga kalaban pang natitira. Pero ramdam niyang mahina na sila. Hindi na ako pwedeng magsinungaling sa'yo. Huminga siya ng malalim at tinignan sa mata si Ana. Ana, hindi talaga Jay ang pangalan ko. I'm Jason De Guzman. Nanlaki ang mata ni Ana matapos marinig ang sinabi ni Jay. Jason De Guzman? Ang pangalan na halos araw-araw lumalabas sa balita noon. Isang bilyonaryong negosyante, CEO ng De Guzman Holdings, at ang misteryosong tagapagmana ng isang multi-billionaire empire. At ngayon, ito pala si Jay, ang lalaking tinutulungan niya, pinagagalitan niya at naging malapit sa kanya. Ana. Tumitig si Jay at kita ang pag-aalala sa mata nito. Gusto ko ipaliwanag ang lahat. Napaatras si Ana. So lahat ng to, kasinungalingan? Hindi ka talaga pulube? Napabuntong hininga si Jay. Hindi ko sinadyang lokohin ka. Tumakas na ako sa magulong mundo ko. Ayoko mabuhay bilang isang taong hinahabol ng mga kalaban ko sa negosyo. At ng pamilya kong gusto akong kontrolin, kaya iniwan ko lahat. Pero lahat ng pinakita ko sa'yo, lahat ng moments na magkasama tayo, totoo yun. Hindi ako nagsinungaling sa kung sino ako nung kasama kita. Tumingin si Ana sa kanya, pero halata sa mukha nito ang gulo ng damdamin. Di mo sinabi agad sa akin. Natatakot ako. Natatakot ako magbago ang tingin mo sa akin kapag nalaman mo kung sino talaga ako. Matapos nilang tawagan ng pulisya para asikasuhin ang nahuling kidnappers, inihatid ni Jay si Ana pauwi. Tahimik lang ang biyahe. Nakatingin lang si Ana sa labas ng bintana, habang si Jay naman panay ang tingin dito. Gusto niyang hawakan ang kamay nito, pero alam niyang hindi pa yun ang tamang panahon. Ana, kahit na alam mo na ang lahat, gusto kong malaman mo na hindi ito dahilan para magbago ang tingin ko sa'yo. Hindi ako lumalapit sa'yo bilang Jason De Guzman. Lumapit ako sa'yo bilang Jay. Yung lalaking natutong tumawa
lumaban, at umasa dahil sa'yo. Dahan-dahang napatingin si Ana sa kanya. May emosyon sa mata nito pero hindi pa rin ito alam kung paano magre-react. Jay, gusto ko lang ng panahon para pag-isipan lahat ng to. Tumango si Jay kahit nasaktan siya sa sagot nito. I understand. Kinabukasan habang nasa ospital si Ana, bigla siyang nilapitan ng isang nurse. Ana, may naghahanap sa'yo sa labas. Naguguluhan man lumabas siya at nagulat na makita ang isang mamahaling sasakyan sa harap na ospital. Pagbukas ng pinto, bumaba mula doon si Jay. Suot ang isang eleganteng suit at mukhang isang tunay na CEO. Jay? Ngumiti ito. Gusto sana kitang yayain sa isang lugar. Dinala siya ni Jay sa isang private garden sa rooftop ng isang hotel. Doon ay may simpleng candlelit dinner na nakahanda. Ano meron? Tanong ni Ana. Tumayo si Jay sa harap niya. Gusto kong ayusin ang tiwala mo sa akin. Tahimik na nakikinig si Ana. Alam kong biglaan ang lahat. Alam kong hindi mo pa sigurado kung kaya mo pa pagkatiwalaan ako. Pero gusto ko ipakita sa iyo na anuman na estado ko sa buhay, hindi magbabago ang nararamdaman ko para sa iyo. Nag-aalangan si Ana. Pero naramdaman niyang totoo ang sinasabi ni Jay. Dahan-dahan siyang ngumiti. Jay, hindi ko alam kung saan tayo dadalhin na lahat ng to. Pero kung gusto mong patunayan ang sarili mo, bibigyan kita ng panahon. At sa unang pagkakataon, mula nang mabunyag ang lihim niya, nakahinga ng maluwag si Jay. Maagang dumating si Ana sa ospital, iniisip pa rin ang nangyari sa kanila ni Jay. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat. Pero, napagkasunduan nilang bigyan ng panahon ang kanilang relasyon. Hindi niya inaasahang makikita si Jay sa lobby ng ospital suot ang mamahaling suit at nakatayo sa harap ng reception desk. At lalo niya hindi inasahan na makita ang reaksyon ng mga kasamahan niya. Oh my gosh! Si Jason de Guzman? Wait, siya ba yung tambay sa labas nun? Hindi ako makapaniwala. Ana, totoo ba to? Napahawak si Ana sa noo niya. Halos mabingi siya sa ingay ng mga kasamahan. Kitang-kita niya ang mga kasamahan niyang biglang nag-ayos ng buhok, nagpulbo, at ang iba nagpanggap pang may kailangan sabihin sa reception para lang mapalapit kay Jay. Pero ang matindi, isang nurse, si Carla ang pinaka-agresibo. Lumapit ito kay Jay at ginamit ang pinakamalambing nitong boses. Sir Jason, gusto mo ng tour sa ospital namin? Alam mo naman, marami kaming high-quality facilities na bagay sa isang businessman na katulad mo. Napangiti si Jay pero hindi dito nakatingin kundi kay Ana. At habang busy ang mga kasamahan ni Ana sa pagpapapansin kay Jay, ito naman ang nagpapansin kay Ana. Nagtaas ito ng kamay at kumaway sa kanya na parang batang gusto ng atensyon. Ana! Napansin mo ba yung bago kong suit? Napapikit si Ana sa kahihiyan. Jay, tumigil ka. Pero lalo lang ito nagpakitang gilas. Bigla itong umikot at kunwaring may fashion show tapos sumeryoso. Sabi ni Marco at Owen, ito ang bagay sa isang CEO. Pero ikaw lang naman ang gusto ko makakuha ng approval. Nagbulungan ang kasamahan ni Ana. Tawang-tawa si Jay sa reaksyon ng mga tao, lalo na kay Ana na namumula sa hiya. Bago pa siya makasagot, biglang naglabas ang ballpen si Carla. Sir Jason, pwede ba autograph? Hinawakan ni Jay ang ballpen at sa halip pumirma sa papel, pinirmahan niya ang lab gown ni Ana. Jay, ano ginagawa mo? Ilagyan ko lang na marka para malaman nilang akin ka. Napamulagat si Ana. Ano raw? Akin ka lang? Jay, ano pinagsasabi mo? Bakit? Bawal ba? Feeling ko naman kasi mutual tayo eh. Mutual saan? Mutual sa nararamdaman natin. Mutual sa chemistry natin. Mutual sa... Excuse me? Kailan pa naging mutual? Wala ko maalalang sinabi kung gusto kita. Nagtawa na ng mga kasamahan ni Ana. Pero si Jay hindi natinag. Aba, Ana,
Palagay ko. Itama sa yan si boss. Saad ng isa sa mga nurse. Oo nga. Tsaka, tingin ko rin, nung kaibigan niyo may selective amnesia. Kasi ako, tandang-tanda ko pa. Nung isang gabi sabi mo, Jay, bibigyan kita ng pagkakataon. Oo, pero hindi ibig sabihin nun gusto na kita agad. Kontra ni Ana. Biglang sumeryoso si Jay at lumapit ng bahagya. So ibig sabihin may chance. Ewan ko sa'yo. So di mo ako tinatanggihan. Ibig sabihin may pag-asa. Anong sinasabi mong pag-asa? Napalapit si Ana rito. Pero mali ang desisyon niya. Dahil sa paglapit niya, biglang nag-cheer ang mga kasamahan niya. Kayo na ba? Ana, mayaman siya, isang yes lang girl. Grabe Ana, lakas ng chemistry niyo. Lumapit siya ng konti kay Ana. Ana, matagal na kitang gusto. Hindi lang bilang kaibigan. Hindi lang bilang isang nurse na lagi nag-aalaga sa akin. Pero bilang ikaw, yung Ana na palaging galit sa akin pero ako pa rin ang inuuna. Yung Ana na hindi ako tinrato bilang CEO, kundi bilang isang normal na tao lang. Yung Ana na kahit anong mangyari gusto ko makasama araw-araw. Tahimik ang paligid, pati ang mga nurses. Hindi makahinga sa kilig. Wala pa ring masabi si Ana. Pero ang mas nakakainis, naramdaman niya ang mabilis na tibok ng puso niya. Nakangiti si Jay. Wala ka pa ring sagot. Nanlilisik ang mata ni Ana at nagkunwaring galit. Tama na nga yung mga ganyan mo. Nagulat si Ana nang bigla nitong hawakan ang kamay niya at ipinatong sa dibdib nito. O Ana, pakaramdaman mo to. Ang bilis ng tibok ng puso ko, di ba? Jay, anong... Napamulagat siya pero hindi matuloy ang sinasabi ng pigilan siya ng lalaki. Ibig sabihin para sa'yo lang to. Muling nagtilian ng kasamahan nila. Hindi na alam ni Ana kung pipiliin niyang tumakbo palabas o itulak si Jay sa ER para ipasok sa x-ray at tignan kung anong kabaliwan ang nasa utak nito. Pero sa kabila ng lahat, hindi niya napigilan ang sarili niyang ngumiti. At doon napagtanto ni Ana ang isang bagay. Wala na siyang kawala sa lalaking to. Dahil sa pagbisita ni Jay sa ospital, mabilis kumalat ang balita tungkol sa kanya at kay Ana. Sa loob lang ng isang araw, nasa social media na ang mga litrato nila. Dahil sa pagbisita ni Jay sa ospital, nagkaroon pa sila ng isang bansag, power couple. Sila ang naging laman ng tsismis at tuwang-tuwa ang mga tao roon. Pero isang tao ang hindi natuwa at yun ay si Melissa Ramonte. Nasaan si Ana de la Cruz? Malakas at matinis ang boses ng babae. Napalingon si Ana at nakita ang isang mestiza, sobrang elegante, susuot itong designer dress at high heels. May hawak pa itong mamahaling bag na parang triple ng sweldo niya sa loob ng isang taon. At higit sa lahat naka-sunglasses ito sa loob ng building. Narinig niya ang bulungan ng mga kasamahan niya. Sino yan? Ang ganda pero parang ang sungit. I think siya si Melissa Ramonte. Narinig ko dati sa balita anak na mayamang politiko. At di umano'y ex-fiancé ni Jason D. Guzman. Nanlaki ang mga mata ni Ana. Biglang lumapit si Melissa sa kanya. So, ikaw pala si Ana. Sinukat siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Oo? Sagot niya, hindi sigurado kung anong nangyayari. Ngumisi si Melissa. Alam mo ba, dapat ako ang pakakasalan ni Jason kasi kami ang bagay. Matagal nang pinagkasundoan niya ng pamilya namin. Umismit si Ana. Pwede ikaw na. Ano gusto mong gawin ko? Magbaw. Narinig niya ang pigil na tawa ng mga kasamahan niya. Napikon si Melissa. Aba, mataray ka pala. Nagtaas yung kilay si Ana. Mas mataray ka yata. Miss Sunglasses Inside the Building? Excuse me? Kung fiancé ka niya, nasan ka nung nawala siya ng isang taon? At di mo siya hinanap. Ngayon ka lang lumitaw dahil lang sa isang viral na video. Napaisip ang nanonood. Tama nga naman si Ana. Napatigil si Melissa pero agad ding nakabawi. Huwag mong pakialaman ng relasyon namin ni Jason.
Hindi mo siya deserve. Oh? Talaga? Bakit kaya mas pinili niya akong puntahan dito sa ospital kaysa sa'yo? Nagpantingan tenga ni Melissa. Let's see kung sino talaga ang pipiliin niya. Eksaktong pumasok si Jay sa ospital at mukhang mainit ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae. Ano nangyayari dito? Biglang lumapit si Melissa at hinawakan ang braso ni Jay. Baby, sinasaktan ako ng babaeng to. Napatingin si Jay kay Ana na nag-irap lang at nag-cross arms. Seriously? Napakamot ang ulo si Jay. Melissa, anong ginagawa mo dito? Hinihintay kitang bumalik, syempre. Akala mo ba basta mo nalang matatakasan ang kasal natin? Napailing si Jay at dahan-dahang inalis ang kamay nito. Melissa, wala tayong kasal na dapat pagsaluhan. Hindi yun matutuloy. At halos malaglag ang panga ni Melissa. Ano? Hindi ako pumayag sa kasal na yon. At kahit kailan, hindi tayo na-engage. Nanlaki ang mata ni Ana. Ha! So wala pala talaga. Drama mo lang pala. Napahiya si Melissa pero pilit pa rin niyang kinakapit ang sarili. Pero Jay, mahal mo ako, di ba? Doon na tumingin si Jay kay Ana. Saka ngumiti. Melissa, may mahal akong iba. Nagpanting ang tenga ni Melissa at tinalikuran sila. Pero bago ito umalis, lumapit pa siya kay Ana at bumulong. Tandaan mo to. Hindi ako susuko. Hindi pa tayo tapos. Ngumiti lang si Ana. Try me at next time. Tanggalin mo yung suot mong shade sa loob ng building. Hindi ka action star. Napatawa si Ana at ang ibang nurse. Hindi na ito lumingon at nag-walkout na lamang habang nag-iingay ang heels nito. Nagkatinginan sina Ana at Jay. Ana, alam kong biglaan to. Pero gusto ko malaman mo ikaw lang talaga ang gusto ko. Talaga? Ba't di mo sinabi agad na wala kang fiancé? Kasi natulala ako sa ganda mo. Corny mo. Sabi ni Ana pero hindi maitago ang ngiti. Pero effective, di ba? Pabirong sagot ni Jay. Napailing si Ana pero sa loob-loob niya, alam niya unti-unti na siyang nahuhulog ng tuluyan sa lalaking ito. Isang linggo makalipas, abala si Jay sa pagpapalakas ng kanyang kumpanya at isang tawag ang bumasag sa kanyang momentum. Jay. Pamilyar ang boses sa kabilang linya. Sandoval, anong kailangan mo? May sorpresa ako sa'yo. Bago pa makasagot si Jay, may isa pang boses na sumingit. Hello, baby? Napahigpit ang hawak ni Jay sa telepono. Melissa. Tumawa ito. Miss mo na ako? Diretsuhin mo na ako. Anong gusto mo? Simple lang. Malambing pero may bahid ng pananakot sa boses ni Melissa. Pakasalan mo ako. Baliw ka ba? Oh, Jay. Bago ka magalit, baka gusto mo makita to. May natanggap na larawan si Jay sa kanyang email. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isang confidential business contract yun mula sa multi-billion project na kasalukuyang hawak ng kanyang kumpanya. At sa ilalim ng pirma, may isa pang pangalang nakalagay. Sandoval Corporation. Paano niyo nakuha to? Galit niyang tanong. Masyado kang kampante, Jay. You see, may mga tao rin ako sa loob ng kumpanya mo. Malamig na katahimikan ang bumalot sa silid. So ano? Papakasalan mo ba ako sa harap ng publiko? O ipamimigay mo ang buong kumpanya mo sa akin at kay Sandoval? Alam ni Jay na hindi ito biro. Kapag inilabas ni Melissa at Sandoval ang confidential contract na ito, magiging malaking iskandalo ito. Baka bumagsak ang buong kumpanya. At higit sa lahat baka madamay si Ana. Isang linggo ang lumipas pero isang bomba ang pumutok sa buong business industry. Nagkalat ang litrato ni Melissa at Jay sa social media. Lahat ito orchestrated ni Melissa. Sa mga litrato mukhang masaya si Jay. Pero kung titignan mabuti, may bahagyang paninigas sa kanyang katawan. Samantala sa ospital, hawak ni Ana ang cellphone habang nakatulala. Ana, nakita mo na ba yung balita? Tanong ng isang kasamahan niya.
Tahimik siyang tumango. OMG! Ano ba yan ang kapal na mukha ng Melissa na yon? Pero nanatiling tahimik si Ana. Bakit ka pumayag, Jay? Tanong niya sa loob-loob niya. Hindi niya alam kung bakit pero masakit yun para sa kanya. Dumating ang gabi ng engagement announcement. Nakatayo si Jay sa harapan ng stage. Habang si Melissa, nakakapit sa braso niya, nakangiti na parang reyna. Sa kabila ng lahat, may isang tao sa likod ng ballroom, si Ana. Pinilit siya ni Owen at Marco na pumunta. Manood ka lang, may plano si Jay. Napakunot noo si Ana. Sa gitna ng seremonya, tumayo si Melissa sa entablado hawak ang mikropono. Mga kaibigan, gusto kong ipahayag sa inyong lahat ang engagement namin ni Jason de Guzman. Nagpalakpakan ng mga tao. Ngumiti si Melissa at nilingon si Jay. Baby, gusto mo ba magsabi na ilang salita? Kinuha ni Jay ang mikropono, pero sa halip na ngumiti, dumiretso siya ng tingin kay Melissa. Melissa, alam ko matagal mo nang gusto ang araw na to. Pero may isang bagay lang ako nakalimutang isipin. At ano yon? I'm always one step ahead. Biglang lumabas ang isang video sa screen. Isang recorded conversation. Siguraduhin mo makukuha mo ang contract na yon, Sandoval. Kailangan nating i-blackmail siya para pumayag sa kasal. Ani Melissa sa video. Don't worry. Sa oras na magawa natin to, mahuhulog si Jay sa hukay na ginawa natin. Sagot naman ni Sandoval. Nagulantang ang buong ballroom. Ano to? Naglakad si Jay palapit sa kanya. Alam mo ba, kung sino ang double agent na pinasok mo sa kumpanya ko? Doon niya tinuro si Owen. Kumunot ang noon ni Melissa. Wait, anong ibig sabihin ito? Ibig sabihin, Melissa, ang trap na ginawa mo, trap ko talaga. Nagwala si Melissa. Hindi ka makakalusot dito, Jay. Hindi mo pwedeng bawiin ang pangako mo. Kailan ko ba sinabi na seryoso ako magpakasal sa'yo? Nanlaki ang mga mata ni Melissa. Nilingon ni Jay ang audience at ngumiti. Ladies and gentlemen, I'm afraid this engagement is officially cancelled. Sa likod ng ballroom nakangiti si Ana. Alam niya may tinatago si Jay at sa puntong yun, alam niyang hindi pa tapos ang laban nilang dalawa. Sa likod ng ballroom nakangiti si Ana. Alam niyang may tinatago si Jay at sa puntong yun, alam niyang hindi pa tapos ang laban nilang dalawa. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi siya kailanman iiwan ni Jay. Dahil sa stress ng pangyayari, naisipan ni Jay na i-treat si Ana sa isang simpleng dinner sa kanyang kondo. Ngunit ang simpleng dinner, naging isang disaster. Jay, seryoso ka ba? Ba't may amoy sunog dito? Tanong ni Ana habang papasok. Agad siyang natigilan na makita ang kusina. Punong-puno ng usok at si Jay naman nakatayo doon. Mukhang pinipilit magmukhang cool pero halata sa noo ang pawis. Nag-experiment lang. Palusot nito. Experiment? Jay, anong ginawa mo? Kasi sabi sa YouTube, madali lang daw magluto ng pasta. Pero di ko alam may iba't ibang klase ng oil. Yung nabili ko pala, olive oil, may chili flakes, tsaka, hindi ko alam. Nagliyab yung kawali eh. Seryoso ka? Gusto lang naman kita ipagluto. Tinignan siya ni Ana sabay buntong hininga. Next time, order na lang tayo ng take-out. Ngumiti si Jay. Pero kahit palpa ako, matutuwa pa rin ako kung papalitan mo yung pangalan ko sa phone mo. Bakit? Ano bang pangalan mo sa phone ko? Jay, abnormal. Biglang natawa si Ana. Kasi naman, hindi mo ba alam kung paano mo ako tinorture emotionally nung unang beses kita nakilala? Akala ko nung una, tambay ka sa labas sa ospital, pulubi. Tas yung pala, CEO ka, abnormal ka talaga. Naglakad si Jay papalapit sa kanya. Hawak ang nasunog na spatula. Kung abnormal ako, edi, abnormal ka din. Kasi pinatibok mo ng sobra tong puso ko. Corny mo, Jay.
Pero kahit ganon, hindi niya maiwasang umiti. Dahil din sa nangyari, mas lalong naging open si Jay sa pagpapakita ng pagmamahal niya kay Ana. Sa harap ng maraming tao. Naging usap-usapan sa buong ospital na araw-araw may nagpapadala ng bouquet kay Ana. At hindi lang basta bulaklak, may kasama pang stuffed toys, chocolates at minsan pizza. Isang araw, nang makarating si Ana sa station niya, agad siyang sinalubong ng mga kasamahan niya. Ana, ang dami nagmamahal sa'yo. Saad ng isang nurse. Tinignan ni Ana ang mesa niya at halos mapatakbo palabas ng kahiyan dahil may isang malaking bouquet ng roses, isang teddy bear at isang handwritten note. Binuksan niya ito at sa halip na sweet na mensahe, nabasa niya. Dear Ana, please, 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 palitan mo na ang pangalan ko sa phone mo, kahit Jay Guapo na lang. Love, Jay. Ay nako, si Jay talaga. Napapailing si Ana. Pero bago siya makareact, lumabas si Jay sa isang sulok ng ospital. Suot ang isang nurse uniform. Jay, anong ginagawa mo? Kailangan ko mag-disguise para hindi ako habulin ng mga fans ko. Mabirong sabi ni Jay habang pinapakita ang ID niya na may pangalang Nurse Jason Guapo. Napapikit si Ana sa sobrang hiya. Jay, aalisin kita dito. Pero huli na. Ang buong ospital, halatang kinikilig na sa kanila. At sa puntong yun, mas lalo pang naging malinaw sa lahat. Hindi lang si Jay ang nahulog. Pati si Ana, tuluyan ang bumigay sa pagmamahal na alok ng baliw na CEO na ito. Matapos ang sunod-sunod na eksena sa ospital, at ang walang tigil na pagpapapansin ni Jay, napansin ni Ana na hindi lang ito simpleng crush o landian. May nararamdaman na siyang mas malalim pero syempre hindi siya basta-basta bibigay. Lalo na ngayon na mukhang may bagong pagsubok na namang darating. Dahil sa pangungulit ni Jay, napilitan si Ana na pumayag sa isang official dinner date kasama ito. Sa isang 5-star restaurant sila nagkita. Isang eleganteng lugar na puno ng sosyal na tao. Suot ni Ana ang isang simpleng black dress habang si Jay naman naka-blue suit na mukhang bagong tailor-made. Wow, hindi ko alam na nurse ka sa umaga tapos supermodel sa gabi. Umirap si Ana. Pwede ba Jay, kumain na lang tayo? Nang makarating sila sa kanilang table, agad namang lumapit ang isang waiter upang magbigay ng menu. Pero mukhang may kakaibang problema. Napansin ni Ana na panay ang tingin ng babaeng customers sa paligid at ang ilan nagbubulungan pa. Tingnan mo yan. Si Jason de Guzman yan, di ba? Ang hot niya. Sino yung babaeng kasama niya? Iba yata to, hindi si Melissa. Napansin ni Jay ang mga usapan at ngumisi. Mukhang sikat tayo, Ana. Bumuntong hininga si Ana. Ikaw lang ang sikat, Jay. Ako, isa lang ako normal na tao na napadpad sa mundo mo. Napangiti si Jay saka lumapit ng bahagya. Pero ikaw, mundo ko. Jay! Saad ni Ana, pero halatang nagpipigil ng tawa. Nagpatuloy sila sa pagkain ngunit hindi maiwasan ang atensyon ng mga tao. Lalo na nang biglang may lumapit na babae sa kanila. Excuse me? Malanding sabi ng isang sexing babae na mukhang model. Mr. De Guzman, fan niyo po ako. Pwede ba magpa-picture? Tumingin si Jay kay Ana sabay ngiting asar. Ano sa tingin mo, babe? Payag ka ba? Naningkit ang mga mata ni Ana. Go ahead. Aniya pero halatang hindi siya natutuwa. Nagpo si Jay kasama ang babae. Ngunit bago pa ito makaalis, biglang kinuha ni Ana ang baso ng tubig at kunwaring natapon ito sa damit ni Jay. Oh my God! Sorry Jay, nadulas na ako. Lahat ng tao na patingin sa kanila. Nagpantingan-tenga ng babaeng nagpa-picture. OMG? Ba't mo siya binuhusan? Umirap si Ana. Ay bakit? Problema mo? Napangiti si Jay. Oh, selos ka no? Selos may foot. Bulong ni Ana pero halata sa mukha ang pagsisinungaling. Sa halip na mainis, mas lalong tumawa si Jay. Parang gusto ko na ulitin to. Sige, bukas magpapicture ulit ako sa ibang babae. Subukan mo lang.
Baka iba na yung ipangbuhos ko sa'yo niyan. Nakataas ang kilay ni Ana habang sinasabi ang salitang yon. Grabe ka naman. Pero alam mo, ang ganda mo pag nagsiselos. Isang araw habang nasa nurse station siya, biglang pumasok si Jay, suot ang pinakamahal niyang three-piece suit. Parang isang Greek god na bumaba sa Mount Olympus. Napatigil ang lahat. Lumapit si Jay kay Ana dala ang isang cup ng kape. Good morning, Nurse Ana. Ba't may dala kang kape? Kasi gusto ko tang ligawan sa opisyal na paraan. Muling nagtilian na naman ang mga nurse. Akala ko ba matagal mo na ako nililigawan? Oo nga. Pero gusto kong gawing mas opisyal. Yung tipong, Ana, gusto ko tang ligawan ng harap-harapan. Walang paligoy-ligoy. Ganun. Pero bago pa siya makasagot, isang matinis na boses ang pumigil sa sandali. Jay? Ano itong nababalitaan ko? Sabay lingon ng lahat, at yun ay si Martha. Ang head nurse na may pinakamataray na kilay sa buong ospital, nakatayo sa harapan nila. Napanganga ang mga tao. Uh-oh, lagot. Bulong ng isang nurse. Si Tita Martha ay parang dragon na laging handang sumabog kapag may ginagawang kalokohan ng mga staff. Napatingin si Ana kay Jay pero sa halip na kabahan ngumiti lang ito. Tita Martha, ganda mo ngayon ah. Napataas ang kilay ni Tita Martha. Huwag mo akong bulahin, Mr. De Guzman. Ano tong ginagawa mo sa nurse station? Nagdadala lang po ako ng kape sa future girlfriend ko. Napatigil ang lahat at namutla si Ana. Si Tita Martha naman napangiti bigla. Future girlfriend? Aba, gusto ko yan. Muling nagtilian ang mga nurse. Tita, kakampi mo siya? Ngumiti si Tita Martha. Syempre, Ana. Kung si Jason De Guzman ang maliligaw ko nun, hindi na ako naging nurse. Dahil opisyal na nililigawan ni Jay si Ana, naging mas madalas ang pagbisita nito sa ospital. At ito ang problema. Dahil hindi lang ito bumibisita bilang boyfriend in the making, bumibisita rin ito bilang CEO ng kumpanyang nagpupondo sa ospital. Isang beses nagkaroon ng staff meeting, lahat ng nurses ay nakaupo at seryoso ang pakikinig. Pero nang pumasok si Jay, nagkaroon ng fashion show sa loob. Naglakad dito papunta sa harap. Good morning, everyone. Tahimik ang lahat pero halatang nagpipigil ng kilig. Napatingin si Ana sa paligid at napailing. Parang celebrity itong isang to ah. Sinimula ni Jay ang presentation. Bilang CEO, gusto kong i-improve ang facilities ng ospital. Magdadagdag tayo ng bagong kagamitan para mas mapadali ang trabaho ng mga nurse. Nagpalakpakan ng lahat. Nagtaas ng kamay si Carla, ang kaibigan niya na pinaka-flirt na nurse sa ospital. Sir Jay, napaka-generous niyo naman po. Siguro dahil may special someone kayong gustong tulungan dito, no? Aha, super special. Pagkatapos ng meeting, lumapit si Jay kay Ana, dala ang isang folder. Ana, gusto kitang gawing consultant sa project na to. Ba't ako? Kasi ikaw ang pinakamagaling. Fine, pero walang special treatment, Mr. CEO? Of course, Nurse Ana. Ngunit bago siya umalis, bumulong ito. Pero sa labas ng ospital, ibang usapan na yon. Nagpantingan-tenga ni Ana, kaya naitulak niya si Jay. Bago pa siya makapagsalita, naglakad na si Jay papalayo. Iniwan siyang hindi makagalaw sa kilig at inis. Nagpatuloy ang pangungulit ni Jay kay Ana araw-araw. Lahat na yata ng sweet gestures ginawa nito. At syempre hindi pinalampas ng kasamahan ni Ana ang bawat kilig moments. Nagkaroon ng emergency sa ospital. Pagod si Ana matapos ang duty. Naupo siya sa isang sulok ng nurse station at halos hindi makagalaw. Pagkatapos ng ilang minuto, ay lumapit sa kanya. Si Jay, dala ang paborito niyang milk tea. Para sa pinakamagandang nurse. Sabi nito sabay abot. Napatingin si Ana sa kanya. Jay, anong ginagawa mo dito gabi na? Kasi, sabi ni Tita Martha, pagod ka daw. Gusto kitang sorpresahin. Sinabi talaga ni Tita Martha yon? Hindi, nagdrama lang ako sa harap niya. Hay, nako.
Alam mo, Jay, nagpapagod ka sa panliligaw mo sa akin, pero hindi mo naman ako tinanong kung gusto kitang sagutin. Well, gusto kita. Gusto kita maging girlfriend. Pero alam kong gusto mong siguraduhin kung seryoso ako. Exactly. Pero gusto ko ring malaman kung hanggang saan mo kayang tiisin ang pang-aasar ng mga tao sa paligid natin. Nagtaas ng kilay si Jay. Ngumiti si Ana sabay kuha ng cellphone niya. Kinabukasan, pumutok sa ospital ang isang nakakabaliw na pangyayari. Lahat ng mga nurse, kawani, at maging ang mga pasyente na puno ng ingay at sigawan. Sa nurse station, isang malaking puting pisara ang nakasabit na may nakasulat na, Jay, sinasagot na kita, pero bawal kang kiligin para hindi bawiin. Sa tabi nito naroon na isang life-size na cardboard cutout ni Jay, ang pinakamagandang larawan niya na kinuha mula sa pabalat ng isang magazine. Oh my God! Sigaw ng isang nurse. Nanlaki ang mga mata ni Jay. Doon siya lumapit kay Ana, nakaswa lang na nagkakape sa tabi. Ano to? Gusto mong marinig yung sagot ko, di ba? O yan na, buong ospital nakabasa na. Official na tayo. Tuwang-tuwa ang mga nurse. Grabe, ang unique ng pagyas ni Ana. Kawawa si Jay, bawal na raw kiligin. Hindi na napigilan ni Jay ang tawa niya. Seryoso? Ganito mo ako sinagot? Bakit? Di mo ba gusto? Gustong gusto. Pero ang hirap ng bawal kiligin eh. At bago pa makapagsalita ulit, nagpalakpakan ng mga tao doon. Ana, ibang klase ka talaga. Saad ng isa sa mga nurse. Of course. Lumingon siya kay Jay. Oh, kaya mo pa ba? Lumapit si Jay sa kanya at sa harap ng lahat, hinawakan niya ang kamay ni Ana. Basta ikaw, kakayanin ko kahit ano. Nagtilian ulit ang buong ospital. Hindi na mabilang ang araw, buwan at taon ang lumipas. Ngunit sa kabila ng lahat ng kaligayahang yon, alam ni Jay ang isang bagay na hindi niya pa nagagawa. Ang tanungin si Ana ng isang tanong na magpapasigla sa kanilang relasyon at magtutulak sa kanila sa isang bagong yugto ng buhay. Isang linggo bago ang planadong proposal ni Jay, nagsimula siyang mag-organisa ng isang espesyal na gabi. Hindi ito magiging kagaya ng ordinaryong proposal na makikita sa isang pelikula o reality show. Gusto niya na maging natatangi, maging personal at tiyak na magpapakita ng kanyang wagas na pagmamahal kay Ana. Dahil alam niyang mahilig si Ana sa vintage at classic movies, nag-set up siya ng malaking screen sa gitna ng park, pinalilibutan ng maliliit na ilaw na para bang mga bituin sa langit. Pumunta si Ana sa spot na binigay ni Jay. Una niyang naisip na baka may filming na proyekto si Jay o may pinaplano lang na isang magandang date. Pero na makapasok siya sa park, natigilan siya. Jay, ano nangyari dito? Ngumiti si Jay at pinalapit si Ana sa isang table na puno ng lumang litrato nila. Mga larawan nila mula sa iba't ibang lugar, iba't ibang oras at iba't ibang sitwasyon. Mga sandali ng tawanan, kalokohan at kahit simpleng mga araw na magkasama sila. Namiss mo ba to? Tanong ni Jay sabay turo sa mga litrato. Kaya ako masabi. Grabe ang ganda ng lahat ng to. Ngumiti si Jay at inabot ang kanyang kamay. I wish I could be part of these memories of yours. Not just as someone in the photos, but as your husband, Ana. Kung okay lang sa'yo, gusto ko sana maging parte ng buhay mo. Nang buo. Pwede ba kitang pakasalan? Naramdaman ni Ana na may kakaiba sa mga mata ni Jay. Ang init ng pagmamahal nito. Hindi niya inaasahan na ang taong yon ay dadating sa isang gabi na punong-puno ng alaala. Biglang umilaw ang paligid. Nagsimula ang pelikula na tila kumakatawan sa kanilang relasyon. Will you marry me? Nagulat si Ana. Ang puso niya ay tumibok ng mabilis. Jay, di ko alam ang sasabihin ko. Ang saya ko. Gusto ko rin makasama ka habang buhay. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumayo si Jay at kinuha ang isang maliit na singsing mula sa bulsa. Lagi mong sinasabi,
Hindi mo kailangan ng malaking bagay. Kaya ito, isang simbolo ng pangako ko sa'yo. Pangako ko na ipaglalaban kita. Ipapaalala ko sa'yo araw-araw kung gaano kita kamahal. Kaya Ana, masaya kung pumayag ka na pakasalan ako. Isang taon matapos ang kanilang kasal, nasa isang park sila sa gitna ng Maynila, naglalakad kasama ang ilang mga kaibigan at mga kasamahan sa charity organization na itinatag nila. Abala sila sa pagtulong sa mga homeless na pamilya kasama ang kanilang mga kaibigan mula sa kanilang itinayong charity. Isang batang lalaki, mga 5 taong gulang ang lumapit kay Ana, habang may hawak na piraso ng papel. Ate, para sa'yo. Nakangiti si Ana habang binubuksan ito. Isa pala itong simpleng guhit ng isang babae na may mahabang buhok at may nakasulat sa gilid na, Ate Ana, ikaw ang fairy godmother namin. Cute naman ito. Galing mo mag-drawing ha. Anong pangalan mo? James po. Salamat po sa pagkain at laruan. Biglang tumakbo ang isang bata papunta kay Jay. Kuya Jay, pwede po ba kayo maglaro ng habulan? Sige, pero hindi niyo ako mahuhuli. Nagsimula maglaro ang mga ito. Hulihin natin si Kuya Jay gamit ang lobo! At bago makalayo si Jay, tinalian nila siya ng tali ng lobo sabay sigaw. Huli ka, Kuya Jay! Napatawa naman si Ana na makita ang asawa na napapaligiran ng mga lobo habang nagpupumilit kumawala. Samantala, may isang matandang lalaki na tahimik na nanonood sa kanila. Nilapitan niya si Ana at Jay pagkatapos ng laro. Alam niyo, nakakatuwang makita na may mag-asawang nagbibigay ng saya tulong sa iba. Ang daming problema ng mundo pero kayo ang nagdadala ng liwanag. Salamat po. Natutunan namin na kahit maliit lang ang may tutulong basta galing sa puso, malaki ang epekto. Tumango ang matanda. Pagpalain nawa kayo at sana dumami pa ang tulad ninyo. Papalubog na ang araw, nagsimula nang mag-uwian ng mga bata at pamilya na natulungan nila. Biglang lumapit kay Jay ang isang batang babae. Mga 6 na taong gulang na may hawak na malaking lobo. Kuya Jay, para po sa inyo. Salamat, Princess. Anong pangalan mo? Ella po. Sagot ng bata sabay kindat, natawa naman si Ana. Grabe, Jay. At yung mga bata kinikilig sa'yo? Di ko naman kasalanan na gwapo ako. Gwapo daw. Kantsaw ni Ana. Sabay kuha ulit ng litrato ni Jay habang nakangiti kasama si Ella. Pero bago pa makapag-react si Jay, biglang may sumigaw sa likod. Kuya Jay, Ate Ana, may pahabol na laro kami. Napatigil ang mag-asawa at napatingin sa grupo ng bata na may hawak na water gun. Nanlaki ang mga mata ni Jay. Ngunit masaya sila nakisali sa larong yun. Tuwang-tuwa ang mga bata. Halos tawa na ng tawa ang mga ito at napuno ng halakakan ang buong lugar. Nang matapos, pinapanood ng mag-asawa ang mga bata nagsisimulang magligpit. Hinawakan ni Jay ang kamay ni Ana at bumulong. Ito yung buhay na gusto ko. Simple at masaya. Salamat ha. Ngumiti si Ana. Basta magkasama tayo hanggang dulo. Hindi kita iiwan kahit maging kulubot na yung balat ko at balat mo. At sa ilalim ng lumalabong liwanag ng araw, ang mag-asawa ay nagpatuloy. Dala ang simpleng kasiyahan, pagmamahal at pangakong magkasama sa lahat ng laban. Hindi sapat na maging masaya lang sa sarili. Ang tunay na pagmamahal ay ang pagiging handang magbigay, tumulong, at magdala ng pag-asa sa buhay ng iba. The End.